Laban yan kay COMELEC Chairman George Garcia. Pwede. Kasi ang dami niyang medyo... Ito lately, ha? Oo, mga binabaligtad na, na kaso, desisyon, binabaligtad na Supreme Court. Yun na nga. At may balita ako, Jen, ha? Oo. Na mukhang nanganganib si Congressman Atras Abante ba yun? O Benny Abante? Benny Abante. Congressman Abante, bakit daw? Kasi may pending na kaso pala yan, di ba? Sa Supreme Court. Di ba nanalo si Joel Chua. Joel Chua, uy. Uy. Si Uy, nanalo. Tama. Doon sa unang bilangan. Pinroklama. Oo. Tapos, dinisqualify siya ng COMELEC, pinawalang bisa yung proklamasyon, pinoklama si Benny Abante. Kasi siya daw ang second highest. Oo. Meron na pala unang huling. Problema nung bago gawin yun, nagdesisyon sa Supreme Court, teka muna, hindi na pa pwede yung ganyan. Ang dapat na ipinoproklama ay ang mandato, ang binigyan ng mandato ng taong bayan. At sa eleksyon, ang may mandato ng taong bayan ay yung pinakamaraming boto. Yan, hindi yung pangalawa. Hindi yung pangalawa. Hindi, sasabihin ko, hindi, parang hindi ho kandidato yung yung Uy kasi una best, disqualified daw. Void ab initio. Pero, tandaan natin, yung bilang na yung mga botong binilang, hindi naman void yun At mga totoong botante yun Tama. Kaya ang desisyon ng Supreme Court dyan, sa isang kaso, mangudadato yun, di ba? Na ang isang kandidato, yun ang presidente, hindi po pwedeng manalo kapag ayaw sa'yo ng tao. Siyempre. Hindi pwedeng manaig ang COMELEC sa kagustuhan ng taong bayan. Yes. Hindi ba? Vox Populi yun Oo. Ngayon, meron pang isang, dito lang weekend dyan. Isa pang kaso na ito naman ay nanalo dyan. Nanalo naman baliktad naman to. Nanalong sangguniang bayan yata ito sa Tabuk, Kalinga. Kalinga naman ito. Malayo-layo. Pinawalang siyang top Councilor. number 1, Kaya lang, tinanggal siya, dinisqualify siya ng COMELEC. Alam mo kung bakit? Ano daw dahilan? Kasi sa kanyang COC, Certificate of Candidacy, yung kanyang address, hindi niya nilagyan ng mga koma-koma. Dire-diretso lang. Ang sabi nung nagprotesta, yan panluloko yan, pandaraya, hindi naman yan ang totoo. Wala namang ganyang lugar sa Kalinga na walang koma-koma. Walang koma. Parang yung barangay, bayan, street. Diretso. Gawa, Net 25, Central Avenue, Colyat, Diliman, Quezon City, walang mga kuwit-kuwit. And ang Supreme Court, sabi na Supreme Court, mas importante ba basahin nyo ang kuwit kaysa dun sa boto ng tao na kay dami-dami. At saka doon naman sa ibang part ng COC, tama naman yung address niya. So wala talagang So ang naging hatol ng COMELEC, Disqualify, sinanggal siya. Ganun. Ang sabi ng Supreme Court, hindi, ibalik nyo yan. Kaya ngayon ang sabi ng mga nag-obserba ng mga expert, ang killing ngayon ng Supreme Court, kung eleksyon ng pagbabatayan, una, dapat, kung sino yung pinakamaraming boto, mandate. Yes, tama naman. Yun, kaya tayo nag-eleksyon Hindi mo po pwedeng tanggalin ng isang tao na may mandate unless talagang disqualified siya. Kagaya nung sinasabi kay Uy na siya ay hindi natural born Pilipino, di ba? Pero kung halimbawa man, tinanggal mo yung nanalo, may pangalawa pang doktrina. Hindi pwedeng umupo yung second place. Yun. Pagka daw yan ini-apply kay Benny Abante, hindi, tama. Atras siya. Hindi sa Abante. Hindi dapat siya ang mambabatas ngayon ng distrito nila. Kaya hinihintay natin yan. Kung paano yan desisyonan ng Korte Suprema sa likod o sa harap, sa gitna ng mga naunang desisyon na ito. Na talagang pinapatibay nila, hindi. Mas matindi ang boto ng tao. Tama naman. Kaysa doon sa teknikalidad. Tama. Kaya nga Vox Populi, Vox Day. Pero teka lang, siya ba ang kinasuhan ng impeachment? Sino?
Si Comelec chairman? Hindi pa siya. Hindi pa. Kasi siguro hinihintay nila yung decision kay Abante, di ba? Baka pagka kay Abante na, de 3 beses na yon na strike na puro mali ang, Yun na baka nga. pwede nang sampahan ng impeachment. Ang sinampahan po ng impeachment Daho. ay hindi si BP Inday Sara. Kasi February 6 pa yung kanyang 1 year. Pebrero pa 1 year ban eh. January 19 pa lang eh. Oo nga. Naku po, ang Pangulong Bongbong Marcos po ang kinasuhan ng impeachment. Ha? Ang mangyayari ay mangyayari Ayun kasira-sira. Oo. Kapapasok lang na balita, may naghain ng impeachment complaint sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa Kamara de Representante? Oo. Sino naghain ng impeachment Ito complaint? nga po mga kapatid, ang kapapasok lamang na balita, ang impeachment complaint po ay isinabmit sa Office of the Secretary General ng House of Representatives ng Pusong Pinoy Party List, Representative Jet Nisay. Okay. Oo. Pusong Pinoy. Pusong Pinoy. May ganun pala. Yes. May ganun So, sera. Galaw Pinoy. Ano kayang pwede? What Pusong will be? Pinoy. Oo naman. Ang Sira, gulo-gulo. Ang sira, sakit sa ulo. Oo. Ang sumasakit ulo ko sa nangyayari talaga sa atin. Kapag yan ang pinag-usapan natin, mas marami po ang interesado. Naku, wag naman ganun. Yung edukasyon, dapat interesado kayo. Oo. Kasi mga anak nyo ang pinag-uusapan Kalusugan doon. kaya pag-usapan natin, yung iba ho siguro hindi rin hanggat hindi nagkakasakit o hindi lumuluhod sa politiko, hindi siya magiging interesado Nako. sa isyong ito. Ay, Ito lang ito. ha. Ang sinasabi nga po ni Dr. De Grano, arbitrary kasi yung kanilang guidelines. Kaya po, hindi natin maiaalis yan dito nga sa MAIFIP kasi assistant siya eh. Kahit na ano pa ho ang gawin natin ditong guidelines, baby girl, pupunta ka doon sa tao na magtitimbang, mag-a-assess sa sitwasyon mo. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Fuji Denso. Paano ba yan? Magkakaroon ba ng specific amount lamang sa specific po na hihingiin ng isang pamilya, ng isang tao doon sa tulong pinansyal para sa pagpapa-ospital ng kanyang nanay, kapatid? Di po ba? Kasi nga, paulit-ulit tayo dito. Huwag ka magsawa. Sige lang. Kasi Ituloy nga mo. po, assistance, hindi siya insurance. Naman. Ngayon po, si Senator Risa Ontiveros, may panukala siya. Universal Healthcare Medical Assistance Program, which will directly provide financial aid to hospitals and its patients. Ang sabi niya rito, kapag daw naipasa na ang batas na ito, klaro na hindi na kailangan pang manghingi ang mga pasyente ng guarantee letter sa mga politiko. Mag-a-apply lang sila sa mga medical social workers sa ospital at bibigyan ng tulong sa loob ng 72 hours. Senator, please, again with all due respect, ma'am, ba't di nyo na lang po palakasin yung Universal Healthcare Law kung saan natin yung PhilHealth? Bakit di ba? Ba't kailangan pa nito? Hindi ba? Bakit kailangan pa nito? Please. Yun po ang hindi ho maarok ng marami. Ba't kailangan pa nito? Bakit hindi mo na lang yan ilagay sa PhilHealth? At yung PhilHealth po, klaruhin yung mga programa, yung mga sakop nila. Palawakin po yung sakop. Uulitin ko lang ha. Marami po ngayon mga gamot mahal-mahal, hindi sakop po yan ng health insurance natin. Mga ganun bang bagay, kung mamarapatin po lamang ninyo, sana nga, hindi po ito na natin i-push na universal healthcare, medical assistance. Meron ng universal healthcare kung saan po
yung sinasabi dito na lahat ng Pilipino dapat makatanggap ng maayos na serbisyong medikal. Ahango din po sa provision ng social justice sa ating saligang batas. Itong maifif din ito eh. Yun lang po ang sa atin. Kung mamarapatin po ninyo, kayo ho naman ang nandidiyan at kayo po ang amin pong iginagalang dahil kayo po ay honorable. May I do the honor of giving the time check right now, Mr. Yes, Ted Filon? yes, Oo. Madam Chair. Papasa na ba akong honorable sa paningin mo? Honorable pa rin. Mga kapatid, oras 9:35. Ang tamang oras na muna hatid